Indeed, Lord God, you are faithful to your promises to us, Lord. You are good. You are faithful to your word, Lord God. And today, Father, we just want to encounter you again, Lord, in our lives through your word, Lord God. Whatever disturbances that we have in our minds and in our hearts, Lord God, kuhaan na, Lord, o i-replace, Father, with excitement, Lord God, with that passion, Lord God, commitment, Lord God, to grow in our relationship with you through your word, Lord God, through listening your word and applying it in our daily life, oh God. Salamat, Father, na nang himaya, Lord, imong gihatag diha kanimo in Jesus' name. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanang mga anak sa Dios. Hallelujah. Sige. Nakita gyud nato ang kamaayo sa Ginoo, no, through sa iyahang kanabitang faithful kaayo siya. And last katong first Sunday of this month, no, we are kanang nakalisten ta sa iyang word about sa grace niya. We are called to be dependent sa iyahang grace. So karon nga buntag atong ipadayon ang 2 Timothy 2 verses 14 to 26. It is just a continuation of our sermon last first Sunday of the month. So palihog ko amoy ansiran. Kuha lang mag isa. Dayon ay mga ballpen dito. Para madigid nato malimtan, no. You have also your copy sa message for today. So kamusta mo karon nga buntag? Kamusta ang imong katapad daw be? Bahalag permintira mo kauban anas balay, pero di kita usahay no makalimutag pangumusta. Oh, kumusta naman ka, dear? Kumusta naman ka, mahal? Kumusta naman ka, love? Kumusta naman ka, honey? Diba? So, kumusta naman? Kumusta nga itong pag-sinati sa grasya sa Ginoo? In what ways nato na sinati ang grasya sa Ginoo karon nga week pa lang, no? Gikan sa Monday hantod sa Sunday. Unsa man nimo, giunsa gipa encounter o gipa-experience ni God ang iyahang gugma diha kanimo o grasya. No, usahay no, masipyat ta, pero wag yun ba yata cancel ni Lord? Wala gitan niya gi-erase, bisan masipyat ta sa daghang mga panahon. So, mauna ang grasya sa Ginoo. No? So, karon nga buntag, ang ato ang message, giuluhan nato og approved worker designed to please God. So, later, si Paul, iyahang magamit sa kaninga passage ang word nga vessel. So, kung sa kuan pa, sudlanan, di ba, vessel? Sudlanan na siya. Or, ang other nga versions sa 2 Timothy 2:20, kay nag-ingon siya nga sana siya utensil, so kitchen utensil. So pangutanon ta mo, kitang tanan apil ko, what kind of vessel unsa ka nga klase sa sudlanan, kung sudlanan ka before you become a believer of Jesus Christ? What kind of vessel are you? Unsa ka nga klase nga sudlanan? Golden ba ka? Wooden vessel, or what kind, or glass wine, or plastic, plastic drum. Pero kung i-describe nimo imong kagalingon before nimo na encounter si Jesus in one word, unsa ka? Kinsa ka? Doomed. Ako I describe myself as proud. Sa una piling yun ako ray sakto. Nainga na bitaw. Ikaw, unsa ka? Before ni mo nahimamat
before ka nagkaroon og relationship kang Jesus Christ, unsa ka? In one word. Sige, keep it to yourself. Kaya basin maulaw mo kung i-share sa imong katapan. No, keep it to yourself. Unsa ka? Unsa ta sa una nga before ta nahimong Kristohanon. So let us read 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 26. So as we have all known that the author of this book is Paul, naghatag or nagsulat ni siya sa iyahang letter kang Timoteo. Si Timoteo isa sa mga partner ni Paul. And at this time si Paul naa sa prisuhan and he is about to be executed. So grabe kaayo mixed emotion siguro ang kay Paul ani nga feelings niya, pero wala siya miundang sa pag-encourage sa iyahang mga partners. Ang isa diri si Timothy. Di ba si Timothy last time katong nailhan siya as a young people. So 30-ish daw ni siya sa akong nabasa sa mga Bible commentary. Kuan ni siya na siya sa mga as a young adult ni siya si Timothy. So let us makarura ba? Let us read. If you have your Bible, read with me 2 Timothy chapter 2 verse 14 to 19. Ingon siya, remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words, which does no good but only ruins the hearers. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness. And their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some. But God's firm foundation stands, bearing this seal. The Lord knows those who are His. And let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Now, in a great house, wala akong gingon, nagigamit ni Paul nga metaphor, now in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, after being captured by him to do his will. God bless his word. So, tulo lang ka points ang atong huna-hunaon para mahimo tang approved worker ni God. But as of now, sa imong status, do you consider yourself as an approved worker of the Lord? Na-consider ba nimo imong kagalingon nga qualified ka? Di ba last time atong na discuss murag eskwelahan no, atong na istoryahan nga si Timothy giingnan ni Paul nga mangita sa kag mga faithful worker, faithful nga mga tao nga maoy mag-preach sa gospel. And unsa di ay ang mga qualifications or unsa ang mga butang, mga characters no sa para ma-consider nato atong kaugalingon nga approved ta nga worker ni God to please Him. Una, natay tulo ka H, no? Una, we are handlers of the word of truth. No? Handlers of the word of truth. Ikaduha, we are honorable use to the master. And ikatulo,
we are called to holy living, no? So, karon sa imong kagalingon, can you confidently say nga approved worker ko ni God? Nagduha-duha ka pa ba? O last time, no? Sa last Sunday na atay workshop on how to share the gospel using the Ephesians 2:8 to 9. No? So na atay gitrain ta unsaon in a conversation nga atong masultian sa pulong sa maayong balita ang atong mga kaibigan, atong family members. So sa ato ba dinhi naa pa ba tay mga family members nga wala pa kaila sa Ginoo? Kanang immediate family naa pa ba? Naa. Sa atong mga relatives, dito sa mga igagaw, sa mga uncle, auntie, naa pa ba? Sa lolo, lola, naa pa ba? Naa, daghan, no? Sa atong mga silingan, naa pa ba? Samot. Sa atong mga workplaces, atong kanang permiti na to katapad sa atong mga katrabahuan, naa pa ba'y wala kaila sa Ginoo? Daghan kaayo. So, karon nga buntag, tan-awon nato unsa ang gihatag ni Lord nga mga basic nga characteristics of being an approved worker of the Lord. I believe kitang tanan worker ta sa Ginoo. Amen? Dili lang ang mga pastor, dili lang ang mga teachers, ang worker sa Ginoo. But everyone who identifies himself as a follower of Christ is a worker of God. Are you a follower of Christ? Yes, so therefore we are a worker of God. So, una, handlers of the word of truth. Naingon si Paul nga, charge them, no? I remind them of these things. So, kaning these things, katong giistoryahan nato the last time that we are called to be grace dependents, no? And then, gibalik ni Paul kang Timothy nga, charge them to them before God not to, say important ka reminder ni Paul kang nga gipa-remind ni Paul sa mga believers nga iyang gisugo si Timothy. An important reminder, charge daw kay pahimatngon. No? Usually, ato yung balik-balikon atong pahimatngon para dili mga semplang. No? Ayaw lagi, kat-kat din ha. So, kumukat-kat gihapon, na ay puruhan nga mahagbong. So, mapahimatngon. So, nga naman, ang pinakauna ni Paul giingon kay Timothy nga, pahimatngon nga, dili ta mag-apil-apil sa mga pag-quarrel about words. Unsa din yung pag-quarrel about words? Kakita ba mo anang naa sa Facebook? Nga naay nagdebate nga pare o pastor? Mo ni quarreling about words ni siya. Dili na ingon, dili ni pasabot nga simple lang nga nag-away ang magtiayon, nagsiningkahay, dili ni siya mao nga pasabot. Ang pasabot ani kanang makig-argue ka, makig-debate ka about sa pulong sa Ginoo. So naingon si Paul nga ingna ang mga believers nga dili mag-apil-apil ani, no? Kisay nakakita din na og nag-quarrel about nagdebate din na sa dira ba sa plaza or sa online nga at the end kay kuan na ay maayong resulta. Nag-away, no? Inunsugtuhay, then an ending ra ba na ilahang mga debate? Wala dyan na ending yun. So, mingon si Paul nga ayaw mag-apil-apil sa mga debate. Kaya nga naman, it only ruins the hearers. Makaguba ram na, makadaot na sa mga naminaw. No? Di man, kisa may ganahan diri makigdebate, be, kapoy kay makigdebate, di ba? Mahunga na lang imo ang oras, wala jud mo'y na-resolve. Kay pataasan lagig pride, di ba? So, ningon si Paul nga, ingna ang mga believers, Timothy nga, ayaw mo pag-apil og mga debate. So, as handlers of the word of truth, we should avoid debates about the word of God. Amen? Klaro ba na? So,
Ikaduha, as handlers of the word of truth, we are an approved worker. Unsa di gisulti ni Paul about being an approved worker? Kita nga mga approved worker, we are called to do our best with diligence. Unsay diligence? Kumingon tag diligent, he is a diligent kana siya nga student. Dayon nasuma cum laude dayon siya. No, grabe mo tuon, hardworking kaayo mag-study. Sumuna siyang diligent. Wala pa gani gidiscuss sa teacher, gitun-an na daan. Among teacher sa masters dito sa IIT, ngon siya nga, ang pinaka-sekreto para masuma cum laude ka, imo nang tun-an daan ang i-discuss pa lang sa imong teacher. Para pag-discuss, kay balo naman ko ana, sir, no? So, diligently, as approved worker, we should diligently study. Kung sa itong sadihan? Ha? Ang pulong sa Ginoo. Kay mauna ang atong gihandle. Handler ta ba? Dili ta handler sa mga ansa, ha? Handler ta sa kamatuoran, no? Kay ato ni siyang ginatunan with all hard work, with all our kanabitang excitement nga, we can discover a gem, a precious gem out of God's Word. And as an approved worker of the Lord, we are unashamed of the gospel. Dili ta maulaw, magsulti sa maayong balita. Isa ba'y maula dito yung magsulti nga, si Jesus namatay, gi-crucify, o nabanhaw sa ikatulo nga adlaw. Kinsa maulaw diri mo sulti ana sa iyahang family member, sa iyahang friends. Usahay no kay murag mahadlok tang hala basin daghan kay siya question, di na ko ma-answer. Kinsa maka-relate sa ako ana? No? Sa una katong bago pa kong Kristohanon, muna ako ang kuan, muna akong fear nako ba? Kay naka-share naman ko sa gospel sa M. And then wala gid siya. Wala siya nituo sa gospel. Wala gid siya nituo nga gipakamatyan siya ni Jesus, and then he decided nga padulong gid siya impierno. Naka-agbat sad kog tigulang. May share mi dito sa iligan. Daghan kay siya question dayon. Ako nga young believer bitaw la unsa may mga answer ani ang questions. Pero don't worry. Tingano, ang Ginoo ang maghatag sa imuhag i-answer ana, no? Ayaw ka worry. No? So, unashamed of the gospel. Kani man gud ang context ani kay ang mga believers matag sila kay Paul, of course. Kana si Jonathan kay kana siya, follower siya ni Jesus Christ, nga kauban siya ni Paul, no? And then ang kani nga time kasi Paul naunsa man siya na priso. So maybe na ay other believers nga gakaulaw sila matag bitaw nga mga kuani sila, kauban sila ni Paul, basin mga gasangyaw ni sa dili maong doktrina. Mo nang napriso ang ilahang leader. So kani nga time na ay siguro na ay magpahipi bitaw nga mga believer nga dili lang magsaba. Kay naulaw sila nga matag kang Paul nga kauban sila ni Paul. So unashamed of the gospel, yet ang giingon diri the gospel is the one that we are handling. It is not about whom we are connected to. Connected ba ta kang Pastor Butch or Pastor Jonathan? No. But we are handling, kita nagdala sa gospel. And this gospel, mauni ang maghatag og kaluwasan sa matag individual nga mo submit sa gospel, nga mutuo sa gospel. So, as an approved worker, we are called to rightly handling the word of truth. Unsa day ang rightly handling the word of truth? Unsa ang tama nga paghandle nato sa word sa Ginoo? Sa word sa kamatuoran. Para sa inyo, unsay mark of rightly handling the word of truth? Man. We are
faithful to the Bible. Ano lang yun? Faithful lang yun ta unsay gisulti sa Bible. Dili nato siya dungagan. Dili nato siya kuhaan. No? There are many people nga nagfollow og dili maayo nga doktrina kay ang ilahang gituuhan dili na ang Bible. Ang kadtunang pagka-interpret sa nag-preach nga dili mao ang pagka-preach. Dili mao ang pagka-interpret, no? So, rightly handling the word of truth is our faithfulness to what the Bible says. Amen? Dili ta magtudlo og doktrina nga muhaom sa atong interest. No? Daghan kayong religious leaders nga magtudlo og dili mo kay madato mo kung ma-Christian mo, madato mo madaghan ang inyuhang wealth, no? Ma-famous mo. Ngano man, to suit their own interest para daghay mo simba. So dili na siya mark of rightly handling the word of truth. And again, ang rightly handling the word of truth is being faithful to the Bible. Walay lain natong gibase ang atong itudlo but gikan sa Bible. Sa langhang preaching namo nga movement, we should be, as preachers of the word, we should be faithful, relevant, and clear sa atong pag-preach para maintindihan sa mga hearers. And then, ikatulo, as handlers of the word of truth, we are called to avoid empty speeches. Babble. Ako ni siya gitanaw, unsay difference ani sa katong quarreling about words o kaning empty speech. Kanideg empty speech, mo ni siyang kanang walay sense bitaw nga mga joke. Ala, mo ni siya nga nonsense nga ginaistoryahan. No, mag-crack joke og kalit onya. Okay naman na mag-joke, kay pabibo man na siya. Pero kung perminti na lang, muna'y mo gawa sa imuang baba, are you a handler of the word of truth? No? Usahay, kung sige kag binuang bitaw, mingon din ang sa istorya sa ubang tao. Mingon sila, maglibog mo sa magsultig tinod or dili. Di ba? Usually, unsa man na, joke or dili. Di ba? Mana na. Kung nanoon na joke ka sa joke ron, kay nasa, ambot lang kung tinuod na yung istorya or joke ra na. So, mo na siya empty speech. Nga naman di ay, ang empty speech na to, ang mga why sense, nga mga topic nga atong mugawa sa tong baba, mag-lead na sa mga tao into more ungodliness. Diba? Kung magsige tagtanaw mga YouTube nga content nga mo, joy pulos. Murag, kasi makuha ni mo din ha. Ano, bitaw? Nitanaw kag for 45 minutes, nga binuang lang, kasi mo nakuha, ana. Di man siya truth. Labi na ng mga prank, no? Guilty taan na, of course. Kanang mo, rabito, sige tag, malingaw man ha, sige tag katakatawa, pero at the end, wala good time makuha, no? Murap sa tag mabugo. Feeling ninyo, di ba? Mabugo, mangkwala akong gipang tanaw. Uy. So, it will lead people into more ungodliness. And it spread like gangrene. Ang gangrene kanang murag mapatay ang imong skin, no? Paspas na siya mo mukalat. Sa kanang sa tiil. So kanadayng mga binuang walay pulos, paspas kaayo mukalat. Daghan kayo viewer. Tama or tama? No, katong mga nag-share sa gospel about sa iyahang devotion, wala gyud mo tan-aw adto, no? And upsetting the faith of some. Kanao upsetting the faith of some. So imbis kay mag-grow tong nagtan-aw o naminaw sa imuha, ma-upset siya, kanang kakong word ba nga mabugo ka. Marakag madal bitaw kung imuhang paminawan kay dal nga mga topics. But if we read and
listen to the word of God. Mo nang giingon nga maghatag natog wisdom nga matingala ta nga mas maayo pa ta sa atong mga teacher. Nabi sa Psalm 19, no? Mas maayo pa ta sa atong teacher tungod kay nagbasa ta og pulong sa Ginoo. Nanabay nakaingon sa imuha nga, hala grabe kay kamusturya ay. Grabe kay ang wisdom sa imuhang kadasturya. Di ba ma-flatter ka, malipay ka, kontras maingnan ka sa tao nga, minuang naman sa nang imo, oy. Kanusamang ka magsineryoso, di ba? Upsetting kayo na yung anak. So, ika-upat, as handlers of the word of truth, naingon siya din sa verse 19, we have to avoid and keep away from iniquity. No? Ingon siya din sa verse 19. I will read. But God's firm foundation stands, bearing this seal. Kana nga seal, nga nag-ingon, the Lord knows those who are His. No? Pwede man nga mag-uban-uban ta sa panon sa mga believers, pero sa tinuod ay ang atong kasing-kasing dili ba transform. Pero ang Ginoo kahibalogid siya kung kinsa ang iyahang mga anak og dili, no? Kahibalogid siya kung kinsa ang tupa og ang kanding. Ang sheep og ang goat, kahibalogid si God. So mo nang gibabalaan ta, giwarningan ta nga, we should keep away from iniquity and wickedness. So kumingon tag, everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. So if we identify ourselves as Christians, we hate sin. Amen? If we identify ourselves as disipulo ni Kristo, ato na ng kalagutan ang sala. Amen? Ug atong higugmaon si Kristo. So what habits do you need or do we need to surrender to become an approved handler of the word of truth? Sa katong mga gipang mention dito, katong mga gara-gara, katong mga salawayon ng mga buhat, unsa may mga habits pa nato nga kailangan nato i-surrender sa Ginoo para mahimo tang approved worker or approved handler of the word of truth. Naapa ba nga mga habits nato? Practical man ni siya. Kung perminti pa ta sige binuang sugdan na nato siya lesson, no? Dili man na dayon mawala, pero matingala imong mga friends bala, seryoso na lagi ka karon. Kana ra bang maseryoso ta no kay mga wala atong mahigala. No? Mawala tong mga binuang pod nga mga buang-buang pod nga mga higala. Pero ay ka worry. Kaya ang ma-replace ato nga mga friends kay katong mga wise, no? Manang tinuod nang tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kay kung unsa ka mo sa na imong mga amigo. Tinuod kay na. So, ikaduha nga nato nga ko anay giingon din sa verse 20, no? Sa verse 20. Now sa great house sa dako daw nga balay na ay klase-klase nga sudlanan. Na ay silver, na ay gold, na ay clay, o na ay wood. Kung papilion mo ana nga mga sudlanan, unsa mo nga kind of sudlanan? Silver. Nganong di man gold, Ate Emma? Silver lang. O mas silver. Yes, no? Ganahan kita gold. Ka-aside sa mahal na siya pag ibaligya. Kaya siya sa tanan-tanan, siya ang pinaka-precious, pinakamahal ana nga mga vessels. Pero kung gusto na po kag-low-key, pwede na po ko mag-clay, no? Pero, naingon si Paul nga in verse 21, therefore, if anyone cleanse himself from what is dishonorable, so naadi ay duha nga use sa vessel.
para sa honorable use o sa dishonorable use. Unsa ganing honorable? Unsay Bisaya as honorable? Halangdon. Atong halangdon nga mayor, di ba? May honorable mayor. Pero, kanang makapahimaya ba? Wala. Ato na lang, simple nga istorya. Makapahimaya nga gamit para sa master. ang honorable kanang dili ka makadulot og ulaw. Ang dishonorable, makauulaw. Kana na lang, simple kay na siya nga Bisaya, no? Asa man ta, gusto honorable or dishonorable use to the master? Of course, honorable use, no? So some containers used to serve fine meals, others to take out garbage. Kita na, oy. Sa the message nga version, ingon siya nga, ang uban daw na ay nga container, mag-serve siya sa kanang fine dining, pang dato, pang special. Pero, naapo daw sudlanan nga butanganan lang og garbage. Unsay imong gusto nga kind of vessel? Butanganan o garbage or katong ginagamit sa special occasion? Of course, special occasion. So that is why we are called, gitawag ta, to cleanse ourselves. Limpiuhan tas, magpalimpyo. No, naaman na perminti. You know what? Last time, katong dito mi sa ilahang klaw-klaw, amo gid siyang gi-discuss ang about grace, no? Ang grace sa Ginoo mo na maglimpyo sa ato. Pero, kailangan ta mo decide kung magpalimpyo pa ta. Tama? Kung magpalimpyo ba tagdili. Munang ningon si Paul, cleanse yourself from dishonorable use. And kung saan maglimpyo sa ato, kung saan makalimpyo sa ato, the Word of God. The blood of Jesus. That cleanse us from all sins and all unrighteousness. Munang sa camp, ipangutanan na mo ang mga high school students, nganong kailangan man mamatay ni Jesus sa cross o mag-shed siya sa iyang blood? Pwede naman siguro maingon si God the Father, your sins are forgiven in one snap. Sa inyong tanaw, nganong kailangan man siya mag-ula og dugo dito sa cross para mabayran, para malimpyuhan ang atong mga sala. Ngano man? Are you familiar of the Jewish culture? Kung makasala sila, unsa silang buhaton? Mag-offer sila og blood. No? And this law, wala na gi-abolish ni Jesus. But it is accomplished by Jesus Christ. Kay ngano, si Jesus Christ, dili lang ang atong high priest nga maoy nag-mediate, nag-connect sa ato dinha sa God the Father, but He Himself is the sacrifice. Siya mismo ang sakripisyo nga maoy naghugas sa atong mga sala. Ako kita dira, wala ko nakabutang og video, but sanctification is the act of being made or becoming holy. It isn't a one-time or static event, but an ongoing experience. What kind of experience? Ongoing experience of God's grace. Is it done? Ang sanctification? No, it is ongoing. Maunang giingnan ta, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ongoing proseso na siya. Kay kung nahuman pa na, di na ta masanctify ugma. Kada adlaw ra ba ta makasala? Di ba? Mo unang
kailangan nato mag-decide nga magpahinlo ta dinha sa dugo ni Kristo. Magpahinlo ta by confessing our sin every day and asking forgiveness. It is like a baso. Sige, na ito nga baso ni siya. And imagine nga ang sulod ani nga baso kay itom nga tubig. Imagine na? And then, ako siyang patungod sa faucet nga nag-awas-awas. Patungod yun ako ha. Isulod siya diri ako nag-abrihan. Unsay mahitabo sa black nga water? It becomes clear. It becomes clear again like this water. Ingana ang sanctification, ang paghugas ni God sa atong tanan. Kinsa may limpyo diri daan, be? Wala. Hugaw tang tanan. Bisan pag nahimo na tang Kristohanon, hugaw gihapon ta, kay makasala man gihapon ta. Mao nang kada adlaw nato i-avail ang grace ni God, magpahinlo ta dinha sa Ginoo. Kita mo ani ka, ano na mo aning crucible? Kanang it is a process nga lutuon in a grabe nga heat ang gold para makuha ang mga impurities. So ing ana ta as honorable use, kailangan ta ma-sanctify, ma-purge, ma-purify dinha sa power ni Jesus Christ through His grace. And as honorable use, we have to be set apart. Malahi ta, no? Useful to the master. Kay ngano, dili ta mahimong useful to the master kung nag-uban-uban gihapon ta sa mga dili follower ni Jesus Christ. So, we are called to be set apart. Nalahi ka, dili ka musagol dito sa wala pa kaila sa Ginoo. Do musagol man ta, perminti na to sila mauban, pero dili na ta mubuhat sa ilang ginabuhat. Amen? So, ready for every good work. Muuday ni ang purpose nga nung giset apart ta para mahimo tang ready nga mahimong buutan. Maghimo og maayong buhat. But we need equipping before we become ready for every deed. We should not go back to our past status and identity. Asa sa 2 Timothy nga book nga makita pod nato ning ready for every good work. Ha? It is there in 2 Timothy 3:16 to 17, that all scripture is breathed out by God and profitable for what? For teaching, reproof, correction, and training in righteousness, para kani nga purpose, that the man of God may be complete. Complete gani, walay lack. 100% equipped for every good work. Familiar? So for every good work, wala siya'y laktaw kay every man. So ang atong pagkabuutan o paghimog maayong buhat, pinaagi sa pagtrain sa ato o pinaagi sa pulong sa Ginoo. So the more ta mo basa sa Biblia, the more ta mahimong buutan. Amen? Because this is the fruit and the purpose of God's Word to equip us for every good work. What kind of vessel are you now that you have experienced God's grace? Na-experience nimo ang grasya sa Ginoo. Unsa man ka karon. Ganina sa una pa to katuwa pa ka nahimong Kristohan, what kind of vessel are you? But karon nga naka-experience ata sa grasya sa Ginoo, unsa na kind of vessel are we? And what do you do to be set apart from unholy things? Let us read this all together. Gingon sa Galatians 5:22 to 23. Ready, go.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. And the third point is that we are called to holy living. Familiar ang giingon sa verse 22 to 26 na dila ang joy, ang peace, ang kindness, ang faithfulness, gentleness, self-control. So kita nga approved worker of God should live through the fruit of the Holy Spirit. Munang gingon siya fruit kay bunga siya sa salvation nga atong nabatunan. Kung nagkaroon tag salvation, dapat mamunga na siya. Muna, no? Munang kilaningon si Paul, flee from youthful passions. Ang mga fleshly desires, no? Para sa unod nun, ganahan ko ani, si kugpalit ani, bisa daghan na kaayong bag, no? Wala siya youthful passions. Or sexual immorality, no? Kana. And pursue righteousness. Faith, nani-react sa daghang bag. Sige, mine. No, pursue righteousness, faith, love, and peace. Atong i-pursue, kung naman ganito i-pursue sa kinabuhi kani, ang pagkamatarong, ang pagsalig sa Ginoo, ang gugma o ang kalinaw. Walking along with those who serve the Lord with pure hearts. Kaninit comforting kay ni siya nga assurance ba? Nga we are not walking alone as Christians, but we are walking along with those who serve the Lord with pure hearts. Dili ka nag-inusara, wala ka nag-inusara. Kauban nimo ang imuhang mga ka-churchmate baron, ang imuhang mentors, ang imong friends na Christians, kauban nimo. Maunang ang essence of spiritual friendship is that someone could pray for you. Someone could encourage you in your downest moment. No, naaba ka ing ana sa imong kinabuhi. O imo rang gisulo ang imuhang mga struggle, gisulo ra nimo imong mga problema kay wala ka di ka mosalig sa uban, di ko mosalig anak niya kay basin marites ra ko niya. No? Pag-pray kung wala pa ka karon aning kind of spiritual friend, pray for that someone. Nga freely ka makasulti sa imong struggles and you could pray for each other. Okay? Sa mga women, salamat sa Ginoo nga we could share our struggles and we could pray for one another. Ambot lang kung other than sa women nga group, aside sa IBCF staff, nga akong pamilya nga, ma-sharean ako sa kong struggles, ang fellowship sa mga women. And let us continue to encourage one another. No? And in peace with others, we are called to be peacemakers, to be kind to everyone. Take note, kind to everyone. Ako guilty ko ani. Usahay dili ko kind anang mangayo bitaw sa dalan. Labi na kanang magsigig noon. Tagaan man tag kanang wisdom sa Ginoo kung muhatag batag dili, no? Kanang mamaligya og mga chocolate, no? But we are called to be kind to everyone. Sa tanan ta mahimong maluluyon og kana bitong loving sa ilaha and patiently enduring evil. Dili ni enduring evil nga nagganahan na kahabat, patiently fighting against evil and gentleness in action. Are we gentle in our actions, in our words? Katawa. No? Sometimes, no, kung maayong hangin, pero pag dili kay maayong hangin, ambot na lang, no? Ako, guilty pod ko, ana. Witness na si Pastor Joe. And then, holy living, leading others to the knowledge of truth in verses 25 to 26. Ningon siya din, correcting opponents with gentleness. Kanaday atong mga kadebate, no, kung nagdebate ba mo na ay nag-attack sa inyong pagkakristohanon, ayaw lang po na siya awaya. No?
Kaya nga naman, ningon siya din, correct lang po sila with gentleness. Kaya nga naman, because God may grant them repentance for them to be led in knowing Jesus Christ. Bahalag awayon ka, kung mag-share ka sa gospel, ayaw lang pag-away itong nag-away. Di mo. Kaya kung patient ka, kung loving ka, and your response to them, makita nila ang kamaayo o pagkalabing sa Ginoo sa imuha. No, means la, lahia to niya tao, bisag unsa na napo siya insulto, magid siya ni tingog. Nag-smile raman siya. No? Pero kung imo nang awayon, namingon gina siya, palaway maghihapon day ka. Share ka gospel, palaway na maghihapon day ka. No? Mga ningon si God kay, ayaw to siya awaya kay, si God to ginakahibalo, oy. Kato imong sigig away sa imo sa una, nga sigig panghimantay sa imo ha, sigig dao sa imo, kanayang gipang share din ha, di mo na, i-save na siya ni God. No? I-save na siya ni God. Then no, they will come to their senses and escape from the devil's trap. So maunang, we are called to live a holy life, buutan, pasyensoso, kind, loving, generous, faithful, kay para makita sa uban ang kamaayo sa Ginoo. Amen? So, if you are familiar with this, kintsugi, or Japanese ni siya nga art, nga any clay, no, any vessel, ang uban gani ani kay tuyuon nila og buak. Kay pagkabuak ana ila na siyang i-repair. Ang ilang gamiton sa uli anang jar kay gold. So mo na siya kintsukuroy, golden repair. Mahal kay ni siya kung paliton. So we are broken vessels transformed by the power of God's grace to become honorable vessels to please God. And we are workers approved by God, designed to be handlers of the truth, serve for honorable use to the Master, and grace to live a holy life through the work of the Holy Spirit. Baliko na pod nako pangutana sa atong tanan, what kind of vessel are you now that you have experienced already God's grace? And what do you do to be set apart from unholy things? So the challenge for all of us as handlers of the word of truth and approved workman of God. Ganina na-identify nato nga daghan pa kaayo mga tao nga wala kaila sa Ginoo. So the challenge for all of us, walay pili, no? By God's grace, pray for at least 3 persons. Pray for at least 3 persons nga gusto nimo i-care, imong i-love, and then ma-share nimo sa gospel. Nakabantay mo ang una, pray lang sa agyod. No, lutuon na to siya sa pag-ampo kanang 3 ka persons. And then start to care for them, especially sa atong mga kapamilya, no? Kung dili kayo ta caring sa ilaha, start to care for them. And then pray for the right time to share the gospel. No, naunhan na taog workshop atong the first Sunday about sharing the gospel. Sa mga sunod nga Sundays, naanapod mi itudlo sa inyo ha on how to share the gospel in many ways. Actually, sa imo na lang pag-ingon bitaw na sample na kay friend, then nakita nimo siya nga grabe gid siya kay kasad. Merely by asking him or her, kumusta man ka? Okay ra ka? Gawin mo siya dili ko okay, naala blah blah blah, nag-share siya problem. But ano lang, by praying, simply by praying for that person. Wala na siya. Starting point na siya nga, ang iyahang kasing-kasing maabrihan din ha sa pulong o sa Ginoo, no? So, kaya ba ang 3 persons nga i-pray? Namoy papel din ha. If you have your ball pen, you can write the 3 names.
nga inyong i-pray, nga inyong ma-sharean sa gospel, especially sa atong mga pamilya. No? Ako, though ang akong parents kay nagsimba na, pero wala gyud na ako sila na one-on-one og ask about the gospel sa ilang salvation, no? So as nagplano mi nga mag-uli dito sa Kabadbaran, mag-share ko gospel, and then akong i-one-on-one og story akong parents, akong other siblings po. So by God's grace lang gid na siya. So pangayoon nato ang grasya sa Ginoo iyahang leading para mabuhat din nato nga commission, natong mission to share the gospel. Amen. Are you blessed today? So, let's pray. Father God, salamat sa imong kaayo. Thank you, Father, that your grace is so sufficient for all of us. That your grace, Lord, covers multitudes of sins. Dili mi angayan, Lord God, but ang imong grasya mo ay nag-qualify ka namo, Lord, para mahimo nga approved nga workman nga mag-share sa imong gospel. Salamat, Father, for my ChristNet brothers and sisters. Lord, strengthen us by your grace, Lord God, to boldly declare and proclaim the good news to whoever, Lord, nga among giampo nga makaila diha kanimo. Salamat, Lord, we commit to you this mission. We commit to you our lives. We commit to you, Lord, the commitment that we have done, Lord God, sa among pagkakristohanon, sa among pagka-follower ni mo, Lord God. Salamat, Father. All glory, praise and adoration belong to you. In Jesus' name, amen and amen.